happy and blessed Sunday to all. Happy Lord's Day po. Sige po, muli po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. We glorify you, God. We honor you. We exalt you. Hallelujah. Hallelujah. You deserve all the glory, O God. Sige po, ating pong ipanalangin ang ating gawain sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah, O God. Oh, hallelujah. Father God, Almighty One, Everlasting Father, Faithful God, hallelujah. We praise you, we honor you. Thank you, O Lord, for the gift of life, for the chances, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa amin, sa panibagong kalakasan na meron kami, sa pagmulat pa lamang ng aming mga mata sa umaga. It's a great blessing, Panginoon, na natanggap namin. Marami pong salamat dahil ikaw ay nagpakita, Panginoon, sa amin ng kabutihan, ng iyong katapatan. Hallelujah. Maraming salamat sa isang buong linggo, Panginoon, na kami iyong sinamahan, pinoprotektahan, Panginoon, binigyan mo ng kalakasan, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang anumang, Panginoon, na aming pinagdadaanan, lalo na po, Panginoon, sa panahon namin ngayon. Marami pong salamat, O Diyos. Thank you. Yung po, Panginoon, ang aming masasabi, Panginoon, sa iyo dahil sa tunay na, Panginoon, ikaw lamang ang aming pag-asa. Ikaw lang, Panginoon, yung aming sinasantigan, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, walang iba, Panginoon, kami bibigyan ng papurihan, pasasalamat, at patuloy, Panginoon, na sa oras nito, aming initulog sa iyo ang aming gawain. Patuloy, O Diyos, na samahan mo kami mula sa pasimula hanggang sa matapos ang aming gawain na to. Patuloy na ikaw, O Diyos, ang siyang magtagumpay. Gayon din sa tahanan, Panginoon, ng bawat mga kapatid namin na nanonood ng live streaming. O Diyos, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, at kumilos sa puso, Panginoon, sa isip, Panginoon, ng bawat isa, lalo na, Panginoon, sa aming mapapakinggan na iyong mga salita. Kaya mo, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, ng higit, Panginoon, ng pananampalataya. Mula, Panginoon, sa dati namin pananampalataya, madagdagan, O Diyos, sa pamagitan, Panginoon, na aming pakikinig, Panginoon, sa iyong mga salita. At, O Lord, hayaan mo, Panginoon, na makasama ka namin, makakaniig ka namin, Panginoon, patuloy sa mga awitin, Panginoon, na aming aawitin, na handog namin mula sa aming mga puso. At ito, Panginoon, ay nagbabalik ng kapurihan sa iyo. We honor you, we glorify you, we bless your name. This praise, this hymn of praise, this song of worship belongs to you, O God, for you deserve all the glory, all the praises, O God. Hallelujah. Tuloy, Panginoon, yung anointing, yung kapahayagan, Panginoon, na mula sa iyo, yung knowledge, wisdom, Panginoon, padaluyin mo, Panginoon, sa iyong lingkod, Panginoon, na aming pastor, na si Pastor Ding. Hayaan mo, Panginoon, na yung, Panginoon, na nais mo na sabihin sa amin, padaluyin mo mula sa kanyang mga bibig. At ito ay magkaroon ng kapangyarihan, O Diyos, na magbago, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Hanggat ang salita mo lamang ang kayang bumago, Panginoon, at magpalakas sa aming pananampalataya, sa spiritual at sa aming mga physical, Panginoon. Marami pong salamat. Ang lahat po na naririto, Panginoon, ay nag-aasam na sa iyo, Panginoon, ay makakuha, Panginoon, na ng pag-asa, ng comfort, Panginoon, at kapayapaan na nagmumula sa iyo. Ang aming gawain ngayon ay sa iyo lamang namin
Happy Lord's Day po sa bawat isa. Ganon din po sa ating mga kapatid na nanonood through live streaming. Happy Lord's Day po. Sige po, bago po tayo umawit sa ating Panginoon, meron lang po akong babasahin sa kanyang mga salita dito po sa mga awit. Chapter 29. Ganito po ang sinabi, verse 1. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh naririnig sa ibabaw ng dagat. Ang dakilang Diyos ay nagpapakidlat. Umaalingaw-ngaw at naririnig ng lahat. For tinig ni Yahweh, makapangyarihan at punong-puno ng kadakilaan. Sige po, atin pong palakpakan muli ang ating Diyos na buhay. Mas malakas pa pong palakpak. Hallelujah! Sapagkat karapat-dapat ang ating Diyos na tumanggap ng mga masasalamat. Hallelujah! Tunay nga Panginoon na kami ay nagagalak, labis-labis ang aming kagalakan, sapagkat narito kami. Kami Panginoon ay malayang umawit, kami ay patuloy na malayang umindak sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Purihin ka sa dakong lugar na ito. Hallelujah! Kami ay aawit sa iyo, Panginoon. Kami ay masaya, Panginoon, na aawit sa iyo. Kalabi ko, O Diyos, sa iyo'y aawit. Ika'y papurihan. Ika'y papurihan sa kalangitan.
kay buti mo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sapagkat Ikaw ay tapat, Ikaw ay dakila, O Diyos. Narito kami, Panginoon, patuloy na magbibigay sa iyo ng mga awit, Panginoon. Hallelujah, at pasasalamat. At tanging sa iyo lamang nararapat, O Diyos. Hallelujah, patuloy, Panginoon, tanggapin mo ang mga awiting ito, Panginoon, na nagmumula sa aming mga puso, O Diyos. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon. Yes. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupuri, pasasalamat ay sa iyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa iyo lamang iaalay. Jesus, salamat. Saan pa kay buti mo? Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa aming mga buhay. Sa labis ng pag-ibig mo, Panginoon, kami ay naligtas, O Diyos. Pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat
Trinity Center International Church announcement. Prayer intercessor of every family, every day at 9 p.m. Bible study every day. Corporate prayer meeting every Wednesday at 7 p.m. with video message. Revival service every first Friday of the month at 7 p.m. with video message. Women's Empowerment Service every second Sunday of the month at 3 p.m. Youth Fellowship every third Sunday of the month at 3 p.m. Holy Ghost Night Worship every last Saturday of the month at 7 p.m. Sige po, ating po ipanalangin ang ating mga kaloob. Muli, O Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lubos-lubos, Panginoon, ng kabutihan mo sa aming mga buhay, sa katapatan mo. Salamat, O Diyos, sa mga blessing, sa mga pagpapala mo, pisikal, material, spiritual, na natatanggap namin mula sa iyo, O Diyos. Lubos-lubos, Panginoon, na aming pasasalamat. Ikaw ay mabuti, O Diyos. Tuloy, Panginoon, na itong aming mga kaloob, mula, Panginoon, sa iyo, Diyos, ay aming nihahandog. Bunga, Panginoon, ng aming mga pagpapagal na binigyan mo kami, Panginoon, ng skill, ng talent, na magkaroon kami ng kakanyanan, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, na Diyos, pagpalain mo ang bawat puso ng bawat isa sa amin na may pusong mapagkaloob, O Diyos, at gayon din, Panginoon, bigyan mo ng kakanyanan ang bawat isa sa amin na makapagbigay, Panginoon, sa iyo. At upang, O Diyos, ang mga kaloob na ito ay magamit pa, Panginoon, sa malawakan, Panginoon, ng pag-ibanghelyo, sa pagpapalawak, Panginoon, ng iyong ministeryo, Panginoon, Diyos. Maraming pong salamat sa mga trabaho, Panginoon, na amin natanggap, sa pagpapalago ng aming mga business, sa aming mga pagtatrabaho, sa mga promotion. Salamat din, Panginoon, bilang estudyante, Panginoon. Salamat sa pagbibigay mo, Panginoon, ng kakanyanan sa amin. Ano man, Panginoon, yung aming kalalagayan, binibigyan mo kami, Panginoon, ng kakanyanan. Maraming pong salamat. Ito po, Panginoon, ay aming nihahandog sa iyo na may naataos sa aming mga puso. Maraming pong salamat. Ito po panalangin namin sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Oras na po ng pagkakalaw at pagkakabo. Blessed day po sa bawat isa po sa atin. Ganoon din po sa ating po mga kapatid sa Joseph Family Church. Panguna po ni Sister Cherry, ni Sir Bobby Dictado. At sa kanya pong buong family, lahat ng mga Joseph Family Church members. Blessed day po sa inyong lahat. Kung mamaya ay papanoorin po tayo ng atin pong mga kapatid sa Ginyangan, Quezon sa pangunan ni Pastora Malu. God bless po sa bawat isa po sa atin sa Ginyangan, Quezon. So we are now on the fifth part ng ating pong pagtalakay sa You Are Blessed for More. Amen? But our condolences sa atin pong kamanggagawa kay Pas Ariel, kasi po yung kanya pong wife na si Ate Flor Balilo ay nag-passed away na. Nasa Panginoon na po siya. So our condolences po sa atin pong kamanggagawa na si Pastor Ariel, sa kanya pong family at buong JNCIC Angono, Rizal family, our condolences po. Alam po natin, ang buhay ay merong hangganan sa buhay po natin dito sa lupa. Amen? Kung tayo po ay nabubuhay ngayon dahil merong pang purpose ang Lord, kaya tayo ay pinahintulot niya. Amen po ba? So, ganun din sa buhay po ni, ng mother ni Kuya Alan. No? Our condolences po. Hallelujah. Amen. Tayo po ba ay
Napagpala sa araw na ito? So, turn your Bible in the book of Proverbs, chapter 3, verses 9 to 10. Chapter 3 of Proverbs, verses 3 to 10. Sa New King James Version, sinabi dito, honor the Lord with your possessions and with the first fruit of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Sa The Message Version, may binabanggit po dito, honor God with everything you own. Pag pinag-compare natin doon sa New King James Version, binabanggit po ay with all your possession. Dito naman po sa The Message Version, everything you own. Sabi po, when with the first fruit of all your increase. So yung first fruit ay tatalakayin po natin later part sa mga susunod pong mga linggo. Pero dito po sa the version o the Message Version, gave him the first and the best. Amen. Hallelujah. So yung first and the best. Sino dito naniniwala na siya ay designed ng Panginoon, tinawag ng Lord to bless for more? Hallelujah. So kung tayo naniniwala, kailangan yung manifestation, the fulfillment ng blessing for more ay, di ba, magkaroon ng katuparan sa buhay po ng bawat sa atin. Hindi yung paniniwala, pinaniniwalaan lang natin siya sa ating isip, pero in action, hindi po natin isinusulong. Amen? Para i-execute po natin yung ating pananampalataya. Tandaan natin, ang Diyos nakatingin do sa ating pananampalataya. And verse 10, your barns will burst, your wine vats will brim over. Sa New King James Version, so your barns will be filled with plenty. O, ibig sabihin talagang sagana. Kapag ikaw ay nag-honor sa Panginoon ng iyong mga possession at nagbigay ka ng iyong best, first, and burst sa Kanya, sabi doon, ang provision ng Lord o ang reward ng Lord ay, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Sasagana yung buhay ng mga tao na kung saan magbibigay ng honor sa Diyos, everything you own in your life, every hymn, the first and the best, ay iyong iaalay sa Panginoon. So, pinagpala na ng Diyos ang kanyang mga salita. Yon ang mga bagay na kung saan panuntunan ni King Solomon nung siya ay nanunungkulan bilang hari ng Israel. Hallelujah. The third king of Israel nagsasabi ng mga bagay na kung saan hindi lamang theoretical, kundi mismong naranasan ni King Solomon. Why? Siya ang kinonsider na pinakamayaman. Amen? The wealthiest king na nabuhay during his time. Nahigitan niya yung pagpapala ng kanyang amang si King David. Kaya dito natin makikita na merong paraan, meron tayong mga dapat na hakbang na gawin para yung masaganang pagpapala ay maranasan ng bawat isa po sa atin. Hallelujah. Sabi po dito sa picture na makikita nyo, keep going. Difficult roads can lead to beautiful destinations. Hallelujah. Amen? Huwag kang tihinto. Amen? Yung iba humihinto, tapos ayaw na magpatuloy. Huminto, okay lang kasi nag-rest. Pero meron kang desire na magpatuloy sa iyong journey. Paano mo mararating ang iyong destination kung hindi ka magpapatuloy sa iyong journey? Sabi ng iba, mahirap po kasing maintindihan, maunawaan how, yung word na how. Kung paano kami magtatagumpay, marireach pa ba namin ang aming destinations? Kasi ang ating panahon ngayon ay full of uncertainty. Hallelujah. Amen? Merong digmaan na nagaganap between Russia and Ukraine, and then parang sasabay pa yung sa Taiwan at saka yung China. Tapos meron pa tayo nababalitaan na merong mga calamities na kung saan nagaganap iba't ibang place, iba't ibang bansa, iba-iba ang mga kalalagayan na kanilang nararanasan. Isabay na rin natin ang iba't ibang kind of viruses na kung saan nag-arise in our generation today. So the question is, how? Paano? No? Ang aking destination ay mararating ko. Well, ang sagot ng Panginoon, mararating mo ang iyong destinations because you are what? Blessed for more. Tinawag ka ng Lord para ikaw ay pagpalain. Amen? At higit na pagpapalang iyong matatanggap mula sa Kanya. Hallelujah. Kaya keep going. Sabi mo sa katabi mo, keep going. Difficult roads can lead to beautiful destination. Kahit merong mga obstacles
di ba? Medyo yung dinadaan natin ay very rough, pero naniniwala tayo kasama natin sa journey natin ng ating Panginoon. He will never leave us nor forsake us. Our objective sa ating pag-aaral is what? To reach our God-given destination. Because Jesus called us to be blessed for more. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you are blessed for more. Amen. Amen. Sino naniniwala? Pumalakpak ng malakas. Hallelujah. Praise God. Reasons why kung bakit sinasabi ni Solomon ang mga bagay na ito para i-encourage niya lahat ng mga kanyang nasasakupan na ang Panginoon ang dapat nating i-honor sa lahat ng bagay na meron tayo sa ating pumbuhay. Hallelujah. Ano man yan, possession yan, bahay, lupa, hallelujah. Lahat ng bagay na meron tayo dito, dapat ang binibigyan natin ng honor, walang iba kundi ang Diyos. Hallelujah. Amen? Nakukuha po ba natin? Praise God. So, dalawang bagay nakapaloob po sa ating pagtalakay. The first main point ng ating pong tinatalakay patungkol sa you are blessed for more, what is the constant flow of blessings requires? O the constant flow of blessings requires, ano yung unang bagay? Sowing guarantees great harvest. Verses 9 to 10, ano yung binabanggit dyan? Again, sinabi yung honor. Honor God with everything you own. When we talk about honor, nakapaloob dyan yung submission, yung obedience, yung loyalty, yung respect. So lahat ng bagay na yan ay nakapaloob doon sa word na honor God with everything you own. Ano yung mga bagay na meron ka? Your life. Ano yung bagay na meron ka? Material. Anong bagay na meron ka? Physical. So considered ang lahat ng bagay na yan ay possession of ours sa buhay natin dito sa lupa. Bakit nagsisikap ang isang tao para ipursu yung kanyang buhay, makarating sa kanyang destination? Kasi meron siyang dream. Yung kanyang dream, magkaroon ng bahay, magkaroon ng lupa, magkaroon ng food, magkaroon ng drink. So lahat ng bagay na yan kailangan ng tao at yun ang laman ng kanyang pangarap. Walang masama. Pero kung yung mga bagay na yon ay, ang mga bagay na yun lamang ang magpapatakbo ng iyong buhay, medyo masasabi ko sa iyo na hindi mo naiintindihan yung tamang gamit ng buhay. Hello? Yan yung tinalakay natin last Friday, sa revival night, na yung things na kung saan basic na kinakailangan ng mga tao dito, ang kinahuhumalingan daw ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. In Matthew chapter 6, pag binasa po natin, amen? Yung food, yung drink, yung shelter, hallelujah. Yung mga bagay na raw yun, ang mga kinahuhumalingan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos, na kung saan nakaka-apekto na, hallelujah, even in the lives ng mga Christians today. Reasons why kung bakit nawawalan sila ng panahon sa bagay na naman ang nais ng Diyos sa kanilang buhay dito sa lupa. Oh, amen? Kaya yung iba ayaw maglingkod sa Panginoon. Tawa? Meron kasing fear. Baka hindi ko kasi magampanan, baka hindi ko kasi masunod, magawa kung ano yung naisin ng Lord. Might yun pagka ganun ang pananaw po natin. Sinasabi ng Panginoon, it's not by might or by power, but by the Spirit of the Lord. Yung kakulangan mo, alam ng Diyos. All you have to do, mag-respond ka, ano yung dapat mong i-respond sa panawagan ng Lord. Hallelujah. Kung ikaw ay nakadesenyo sa you are blessed for more, ano dapat mong gawin? Hindi pwedeng kinig-kinig lang. Yes, tama, faith cometh from hearing. Pero yung pakikinig ay hindi sapat para yung pananampalataya mabuhay. Hallelujah. Kailangan isama yung action. Doon sa napakinggan mo, kailangan mo i-action. At yun ang dapat natin gawin sa pagtalakay natin that you are blessed for more. Kailangan meron kang action. Tatagal ka sa sitwasyon mo kung wala kang action sa iyong napapakinggan. Aamen ka lang ng aamen, pero hindi ka na-action, mananatili ka lang doon sa iyong kalagayan. Kaya isang araw makukonfused ka at iyong ikukumpare ang buhay mo doon sa ibang pinagpaalanan ako sa humakbang na, nagpatuloy na doon sa kanyang journey para puntahan niya yung kanyang destination. Kaya maraming mga tao nakukonfuse. Bakit ganun? Umunlad sila. Bakit ganun sila? Ganito, ganyan, bla 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 bla. Kasi umaak sila doon sa kanilang napakinggan. Mula doon sa pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen? Amen?
Meron ka ng pananampalataya, pero kung ang pananampalataya mo patay, ano ang, di ba, gamit ng pananampalatayang yun kung patay naman. Meron ng pananampalataya, pero dapat yung pananampalataya buhay. You put into action. Kaya maraming Kristiyano, nagiging head knowledge, ang daming verses na alam. Hindi ma-process yung mga verses na alam niya doon sa mga sitwasyon na kanyang kinalalagyan sa buhay. Kaya nga, salita ng Panginoon, amen, hallelujah, ito yung dapat na guideline natin sa buhay. But the question is, kung ang dami ng alam ng Kristiyano, at meron pa siyang dinidiscern na lalim pa ng teaching na dapat niyang mapakinggan, saan mo gagamitin kung hindi ka naman nahakbang? Hello? Yung humahakbang, yon ang nakararanas ng himala at pagpapala ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi lang basta blessing, but blessing for more. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. So Solomon says, sinabi niya, honor God with everything you own. Ano ka meron? Give Him the first and the best. Hallelujah. Kaya nga, di ba, si Cain at saka si Abel, nagkaroon ng jealous si Cain kay Abel. Why? Kasi si Abel, ang binibigay niya yung best. Yung kanyang first fruit, bagamat hindi pa natin tatalakayan ng lubos-lubos yan, dadaanan lang natin. Amen? Yung best binigay ni Abel, but not Cain. Kaya si Cain nagkaroon ng jealous sa kanyang kapatid. Hanggang sa yung jealous niya, naging hatred, naging galit, nagkaroon ng bitterness. Hanggang isang araw, yung hindi na niya makontrol, ginawa niya sa kapatid niya, pinatay niya. Hallelujah. Kaya nga mayroong mga ganun tao Diba? Hindi marunong mag-honor sa Diyos. Yung taong nag-o-honor sa Diyos, ang ginagawa ng mga nagdi-dishonor sa Diyos, pinapatay yung mga nag-o-honor sa Diyos sa pamamagitan ng pangungutya, pine-persecute. Diba? Matuwa nga tayo kung mayroong mga taong humahakbang para makasunod sa kalooban ng Panginoon. Hello? Bakit natin ipe-persecute? Diba? Dapat maging huwaran siya, maging tularan siya. At isang araw, manalangin ka rin. Isang araw, Lord, katulad niya, magawa ko rin yung ginagawa niya. Kaya ano nangyari? Kinontrol, hallelujah, si Cain nung mga bagay na meron siya. Why? Kasi selfish siya, greedy siya. Diba? Yung meron siya, ayaw niyang ibigay yung best, yung pinakamainam para sa Panginoon. Kundi yung kanyang binibigay, yung mga surplus, yung mga yung leftover, yun lang kanyang binibigay, hindi best. Hallelujah. Pero mo, Diyos ang nagbibigay. Why? May promise Ang promise ng Panginoon is what? Your burns will burst. Your wine vats will brim over. So magkakaroon ng overflowing of blessings in your life kapag ginawa mo yung pinagagawa ng Lord sa iyo. Honor your God with all your possessions and with the first fruit of all your increase. So that first main point na dapat nating maintindihan, the constant flow of blessings. Kung gusto natin talagang maranasan yung blessing for more, hallelujah, dapat nating maintindihan? Sowing guarantees great harvest. So, paano ka harvest kung wala ka naman sinoso? Hello? Amen. Paano ka nga harvest kung pati yung buto na ibinigkaloob ng Panginoon sa'yo, kinakain mo? Walang cycle. Wala kang pagtatanim na ginagawa. Sowing guarantees great harvest. Kaya yun ang nakita ni Solomon. Ano sinabi ni Paul kay Timothy sa Timothy 6 verse 17? Sinabi niya, to teach those who are rich. Pastor, sa mga mayayaman lang po yan. Di ba ikaw nangangarap ka rin maging mayaman? Hallelujah. Hello? All of us dito, di ba nangangarap maging mayaman? Someday, one day. Hallelujah. So, this is what? The word of the Lord. Kung tayo ay pupunta doon sa pagiging mayaman, at yung mga mayayaman, ibig sabihin, merong possession sa buhay dito sa lupa. Teach those who are rich in this world not to be proud. Huwag pinagmamahusay kung ano meron siya. Yung kanyang achievements, yung kanyang possession. Huwag niyang pinagmamalaki lang.
Sabi dito, rich in this world, not to be proud and not to be trust in their money. Malaki sweldo ko. Hallelujah. Hindi naman marunong magtanim. Amen. Sa kaharian ng Diyos. Madamot. Hello? Hello? Greed. Kasi naapektuhan siya ng mga taong nangangantyaw, mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Bakit mo babawalan ng isang taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon? Hindi sa Diyos yan. Ang sa Diyos, gusto ng Panginoon na i-practice ng tao na may pananampalataya sa Kanya, yung generous living. Yung generosity. Why? Kasi may transformation na naganap sa kanyang buhay. Na sinasabi doon sa Matthew chapter 6, kung ang nakakaapekto ng kanyang buhay, yung mga pangangailangan niya sa buhay, never, ever sa kanyang buhay na magagawa niya ang kalooban ng Diyos. Why? Affected siya ng drink, ng shelter, ng food. Sabi ng Panginoon, kung ganyan kayo, yan ang mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Hindi generous ang buhay. Selfish, greed. Hello? Kaya tumatagal yung mahirap sa pagiging mahirap. Kasi isip mahirap. Merong poverty mentality. Pinagpala na ng Diyos, sapagkat binigyan na siya ng buhay na walang hanggan, ayaw isulong para maranasan yung ganap at kasiya-siya. Naririnig na siya'y pinagpala ng Panginoon pero ayaw umaksyon doon sa siya'y pagpapalain ng Diyos. Hello? Hello? Why? Hindi marunong mag-sow. Hindi marunong magtanim. Hallelujah. Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money which is unreliable. Their trust should be in God. Not in their wealth, not in their possession, but in God. Nagkaroon siya ng bagay na yun dahil sa Diyos. Hindi dahil meron lang siyang galing, meron siyang husay, meron siyang talino. Meron siyang kakanyanan. Confident siya na siya'y magtatagumpay kasi mahusay siya. Gifted siya. Skillful ako. Amen? Matalino ako. Diyan ako binabayaran. Huwag daw ipagmapuri ng isang tao na yung mga bagay na yun, siya ang nag-produce. Dapat daw ang mga taong yun, sabi, matutong mag-trust should be not sa bagay na meron siya, but in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Kaya na-enjoy ng tao yung buhay dito sa lupa because of Him. Hindi dahil siya'y merong husay galing lang. Dahil meron siyang possession, meron siyang mga bagay na tinatangkilik sa buhay. Hindi dahil yung bagay na yon kaya siya nag-enjoy lang sa buhay. Dapat ma-identify daw ng mga tao na kung saan enrich yung kalagayan sa buhay, Diyos ang pinagmulan. Ang Diyos ang dapat pagtiwalaan. Hello? Hello? Sinabi ni Paul kay Timothy, kaya kung nangangarap ka maging mayaman, dapat yun ang panuntunan mo. Hindi ka maging selfish, hindi ka maging greedy. Kagaya na maraming tao ngayon. Amen? Hallelujah. Nag-aaral pa lang, nagtatrabaho pa lang. Hallelujah. Anong ginagawa? Di ba? Ina-abort na yung naisin ng Panginoon sa kanyang buhay. Wala na siyang panahon para gawain ang ministeryo ng Panginoon. Wala na siyang panahon para, di ba, mag-attend sa mga gawain ng Panginoon. Why? Mahusay na eh. Magaling na eh. Kaya sinasabi niya, busy ako. Amen? Wala nang panahon. Hindi na ma-identify yung quality ng rest day. Kaya full of pressure sa buhay. Kasi nga, nakaka-affected yung Matthew chapter 6, yung drink, shelter, food. Kaya yung sa Diyos, parang hindi niya masyadong paniwalaan. Kasi humusay yung, di ba, yung gawa ng kamay. Might na ang ginagamit, hindi na in the spirit. Hallelujah. Kaya watch out, brother and sister. Amen. Tingnan po natin. Kasi si Paul, sinasabi niya kay Timothy, teach those who are rich in this world not to be proud. Hallelujah. Amen po ba?
Dapat ma-identify ng mga tao na tayo ay mga steward kung anong bagay meron tayo ngayon. Ang Diyos ang owner, tayo ang steward. Nung anong bagay meron tayo ngayon. Hallelujah. Amen. Para hindi tayo maapektuhan ng magkaroon tayo ng proud heart. At yung trust natin, hindi doon sa mga bagay na meron lang tayo dito, kundi ang trust natin, ilalagay natin sa Diyos. Hallelujah. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Verse 18 tells them to use their money to do good. Hindi ko ano binibili. Hallelujah. Kundi to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. O kagaya ngayon, meron pong panawagan. Again, ang atin pong bishop na magsama-sama ulit tayo sa pangangailangan po ng mga kapatid po natin sa Abra. Amen? Possible, tung last week of August or first week of September ay pupunta po tayo sa Abra. Kasama po ng mga PNP officers at ng iba nating mga fellow ministers sa Gen C Misi. Amen? Amen? Hallelujah. Diba? Doon pinakita natin, paulit-ulit natin nakikita. For how many years, diba, inipon ng mga tao, yung mga pinangpagawa na kanilang bahay, diba? Pinambili ng kanilang mga sasakyan, kung ano mga bagay na kung saan meron sila, tiniis nila yung hindi nila makita yung kanilang mga mahal sa buhay. Diba? They work abroad. Ano nangyari sa isang iglap? Diba? Nawala. Hallelujah. So pinapakita ng Lord, tama. Hindi dapat doon lang tayo nakasalig. At hindi tayo dapat magpapuri at ipagyabang, ito bunga ng pagpapagal ko. Hindi naman natin nagagawa kung ano yung bagay na naisin ng Diyos sa buhay natin dito sa lupa. Hello? Learn to sow. Pag-aralan mo ang pagtatanim. Pag hindi mo na pag-aralan ang pagtatanim, there is no great harvest. Magkakaroon ka sa buhay mo dito. But if you know how to sow, hallelujah, one day, i-enjoy mo yung harvest. Hello? Amen po ba? Kaya yun yung bagay na sinasabi ni Paul kay Timothy. Giving is simply means sowing. Notice, doon sa giving, may binabanggit, di ba? Ano yung first main point po natin? Sowing guarantees great harvest. So, ibig sabihin, pag natutunan ng tao yung pagsuso, merong pangako ang Panginoon. Ano yung pangako ng Panginoon? Great harvest. Yan din ang shinare ng ating kapatid last week ni Ate Nova. Na merong reward, merong great harvest na kung saan inilaan doon sa mga taong susunod sa kalooban ng Panginoon. Hello? Ha-harvest. Yung mga taong marunong mag-sow. Hallelujah. Pero yung mga taong hindi generous ang buhay, nagiging madamot, nananatiling madamot sa buhay, ang nakakaapekto sa kanya yung basic needs, yung food, yung shelter, kaya nakikipag-agawan sa buhay ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Yung mga tao raw na walang pananampalataya sa Diyos, yung nagkakaganon ng klase ng buhay. Pero kapag ang tao mayroong pagtitiwala sa Diyos, hindi na yon ang nakakaapekto ng kanyang buhay. Kundi nakakaapekto ng kanyang buhay yung pangako ng Diyos. Hello? Kaya magpapatuloy siya sa kanyang journey kahit merong uncertainty na nagaganap sa kanyang panahon ngayon. Hallelujah. Confident siya na kasama niya ang Panginoon. Alam niya na pagpapalain ng kanyang mga anak, hello, makatatapos ito ng pag-aaral, hallelujah. Pagpapalain ng Diyos ang aking negosyo, amen? Amen? Pagpapalain ng Diyos ang aking pamilya, amen? Hallelujah. They will inherit the land kasi kami, hallelujah, nananampalataya sa Diyos who owns everything, who owns the heavens and the earth. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Giving is simply means sowing. Notice that giving reward a plenty. Pag hindi ka nag-sow, walang plenty. Ang hindi pagkatiwalaan sa maliit, walang pagkakatiwalang malaki. Kaya yung iba nananatili sa pagiging maliit. Why? Hindi mapagkatiwalaan doon sa maliit. Maliit pa lang natataranta na. Hindi marunong mag-sow.
hindi marunong magkaloob, hindi marunong mag-give. Kaya yung bagay na meron siya, mawawala pa. Hanggang saanan? Hanggang sa matuyot yung bagay na meron siya. Hello? Kaya yung mga opportunities, doors, laging closed. Hindi nag-o-open, walang opportunities na lumalapit. Why? You don't know how to give. You don't know how to sow. Hallelujah. Amen. Nakukuha po ba natin? Kung gusto nating maranasan, hallelujah, yung constant flow of blessings, merong requirements. Ano yun? Sowing guarantees great harvest. Kung gusto nating mag-harvest, know how to sow, know how to give. The life of the rich young man ruler in Mark chapter 10, 17 hanggang 31, Luke chapter 18, 18 hanggang 31 is a great example of a selfish, greedy man living in this world. Gusto ng buhay na walang hanggan, nung sinabi ng Panginoon kung ano ang paraan para siya magkaroon ng buhay na walang hanggan, ano ginawa niya? Inabort niya. Diba? Inignore niya ang sinabi ng Panginoong Hesus. Why? Napakayaman niya. Hindi niya kaya yung pinagagawa ng Panginoon. Sell all your possessions and give it to the poor. Ayaw niya. Wala siyang passion sa mga taong, amen, nangangailangan. Ang concern niya yung kanyang sarili. Kaya maraming tao doon nagfo-fall sa greediness and selfishness. Hello. Hindi marunong mag-sow. Bakit maraming tao na hindi nakakatanggap ng ayuda doon po sa Abra? Politics. Oh, amen? Kasi hindi siya binoto, walang programa. Hello? Kaya yun ang gusto nating i-reach out. Yung mga left behind, yung mga nasa laylayan. Hallelujah. Hello. Hello. Di ba, hindi mo nakikita na sa pagsusumo, ipinapanalangin, lagi natin dito na magamit yung bagay na meron ang iglesia para sa kapakanan ng mga kapwa nangangailangan. Kung hindi ka naman nagiging bahagi, paano ka magiging pagpapala? Hello? Hello? You don't know how to give. You don't know how to sow. Paano ka magiging pagpapala? Channel of His blessing. Walang fulfillment ang kalooban ng Lord sa iyong buhay. Yung sinabi niya sa ating forefather na si Abraham, through you I will bless. Diba? All who blesses you and I will curse all who curses you. And through you I will bless all families of the earth through you. Mas maganda na yung tumutulong kaysa yung tinutulungan. Hello? Mas maganda na yung ulo kaysa sa buntot. Hello? Hallelujah. Kaya yung mga taong hindi marunong mag-sow, hindi marunong mag-give, di ba? Ano ginagawa? Oh. Nasisira ugnayan sa kanyang kapwa, mananampalataya. Kasi nakakaluwag. Oh, yun ang tinatarget niya. Kaya kapag wala na siyang kilalang taong, di ba, na matugunan yung kanyang pangangailangan, oh, kinikilala yung mga ibang lahi, si Indian. Huh? Don't do that. Hello. Hello. Sowing guarantees great harvest. Dapat matutunan natin yan. Hallelujah. Yung rich young man ruler is a great example of a selfish, greedy man living in this world, interested in eternity, and yet he do not want to submit himself to God by showing no submission to Him. Kaya ano raw? Ano ginawa niya? Nung magtapos niya mapakinggan, o di ba, nakapakinig ng Word of God, Word ng Panginoong Jesus, pero ano ginawa niya? Hindi siya nag-put into action. Ano ginawa niya? Umuwi, umalis. Iniwan yung, di ba, gusto ng Panginoon para sa kanya. Hindi niya priority gawin. Kaya nga last Friday, meron akong itinuro, di ba, isa doon, know your priority. Kung hindi mo alam ang priority mo sa buhay mo, hindi mo talaga, madidefine kung ano yung right pathway na dapat mong lakaran sa buhay mo dito sa lupa. Hallelujah. At maapektuhan ka lang paulit-ulit ng shelter, ng food, hallelujah, ng drink.
Hallelujah. Kagaya ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos, yun ang nakaka-apekto sa kanila. Kasi why? They don't know how to sow. They don't know how to give. Hallelujah. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Sabi mo nga sa iyong katabi, you are blessed for more. You are blessed for more. You are blessed for more. Hallelujah. Amen? Lahat ng naniniwala na siya ay pagpapalain ng Lord at magkakaroon doon ng katuparan sa kanyang buhay, sumigaw ng Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! We should live in a transformed kind of life. Transformed. Merong pagbabagong magaganap sa iyo mula doon sa pagiging selfish, sa pagiging greedy, into a transformed kind of life. Ano yun? Pagiging generous. Yung hindi mo kayang gawin, tatangkain mong gawin intentionally. In the guidance and leading of the Holy Spirit. Kasi naniniwala ka, ang nakaka-apekto sa iyo, yung God's promise. Yun yung faith. Meron kang intentional na hakbang, plano, na isagawa ko yung bagay na paulit-ulit kong napapakinggan. Yes, faith cometh from hearing, and hearing, kung walang action, yung faith ko dead. Ano ganda nung dead ang faith? Nalulugod ang Diyos, sa may, taong pananampalataya. Pero yung pananampalataya, yung buhay, hindi patay. Hello? Bakit mo patatagalin ng isang, yung buhay mo na nandun sa sitwasyon na hindi ka aya-aya? May pangako, Diyos, yun ang gawin mo. Doon ka, yun ang paniwalaan mo, doon ka humakbang. Huwag yung kasanayang buhay mo. Puno ka pa rin ng pangamba, puno ka pa rin ng takot. Kaya affected ka ng mga bagay na ongoing na nagaganap sa panahon ngayon. Stressful ang buhay. Hello? Full of anxiety. Hindi na di-develop yung faith. Kaya nga sabi ni Paul, teach those rich men, amen, na put their trust in God, hindi doon sa lakas nila. Why? Isang araw, pag nawala yung bagay na tinatangkilik nila sa buhay, laglag sila, lagapak sila. Amen? Yun ang ayaw ng Lord sa atin eh. Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin, makaranas tayo ng buhay na pinagpala. Hindi lang basta pagpapala, masaganang pagpapala. Hallelujah. Amen? Sino naniniwala doon? Sabi mo nga sa katabi mo, you are blessed for more. Hallelujah! Amen? Ako, sabi ko, Panginoon, kailangan maganap yan at maranasan namin yan. Our life ay far differ sa buhay namin before. Kasi may hinakbangan kami. May hinakbangan ako eh. Why? Ayaw ko magpaulit-ulit doon sa pangit na naging kalagayan ko sa buhay. Amen? Seeking the Lord para maranasan ko yung pangako niya. Kasi naniniwala ko yung pangako niya totoo. Amen? Lahat ng bagay meron dito sa lupa, mawawala eh. Only the Word of God ang mananatili. Heaven and earth will pass away, but my word still remains. So kung ang salita ng Diyos lang ang mananatili, panghawakan mo siya. Kasi siya ang hindi mawawala. Yung buhay ng tao parang aso, sabi ng Panginoong Yesus. Kaya yung labis sa pagmamahal sa buhay mo lang dito, sa lupa, hindi mo naiintindihan ang tamang gamit ng buhay. Dapat ang tamang gamit ng buhay nagbibigay ng honor sa Diyos. Hallelujah. Amen? Yung honor, nagsasubmit ka sa will ng Lord, loyal ka sa Diyos, meron kang nasa na sundin ang kanyang kalooban, meron kang nasa na gawin ang kanyang pinag-uutos. Amen? Isinusulong mo yung naisin niya para sa iyo sa buhay mo dito sa lupa. Hallelujah. We should live in a transformed kind of life that is generosity way of living. Always remember that God loves a cheerful giver. Ayaw ng Diyos na pag ikay nagkaloob, masama loob mo. Huwag ka na magkaloob. Hello?
Nakakita ba kayo na isang bata, humingi ka, nung binigyan ka, nakasimangot? Ang hirap kainit. Hello? Hello? Pero hindi ka humihingi, di ba? Nakatawa pa sa'yo, sinusabi, sa'yo to, ayaw mo naman. Hindi, sa'yo talaga to. Wow, ang sarap kainin. Amen? Ang sarap tanggapin. Pero isang tao, yun yan. Di ba? Kahit ano ibigay sa'yo, masama loob nung nagbigay, parang hirap tanggapin. Hello? Hello? Kung iyon ay damit, isusuot ko ba to? Amen? Bakit? Masama loob nyo nagbigay. Yun ang kalagayan ni Abel ni Cain. Pag nagbigay, hindi best. Amen? Kaya sabi ng Diyos, kung tama ba ginawa mo? Hello? Diba? Hindi pa tatanggapin yung ginawa mo. Hindi tama. Pero mo, ang nag-evaluate sa kanya, Diyos. Hello? Tapos ikaw, nag-expect ka ng, di ba, blessing for more. You don't know how to give. You don't know how to sow. Madamot ka. Ano, ina-expect mo? You sow, you reap. Hello? Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, oo nga naman. Paano nabibuild yung faith ng isang taong, di ba? Nagdududa na pag magkakaloob ako nawawalan. Walang faith dun eh. Walang faith doon. Bakit? Takot ka na mawalan ka. O ibig sabihin, hindi mo naiintindihan ang salita ng Diyos. Ang nakaka-apekto sa'yo, yung tinig mo, tinig ng kapwa mo. O, may mga tao nangangantsaw, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan. Yun ang, yun ang kaisipan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Duda sa Diyos. Kaya nga ayaw nila maglingkod sa Diyos, duda sila sa Diyos eh. Nagagawin nga ba ng Diyos yung kanyang mga pangako? Duda sila, kaya nga sila nangangantsaw eh. Hello? O, tapos yun ang nakaka-apekto sa'yo, hindi yung pangako ng Panginoon. Walang faith yun. Ang Diyos, tandaan nyo, nalulugot sa mga taong may pananampalataya. Amen? Amen? Know how to sow, know how to give. Hallelujah. Luke chapter 6:38, in the Message version, give away your life. You'll find a life given back, but not merely given back with bonus and blessing. O, imaginein mo, pag ikay nagkaloob, meron ka ng blessing, meron ka pang bonus. Hallelujah! Hello! Great harvest! Meron ka. Great reward, meron ka. Sabi ni Ate Nova. Amen? Great reward, meron ka. Kaya walang great reward, walang pagsuso, walang pag-give. You don't know the value of giving and the value of sowing. Sa kanya laging nangihinayang. Amen. Baka kasi mawalan ako, baka kasi mawalang faith doon. Hallelujah. Lagi ka na lang nangangamba na baka, ibig sabihin, ang Diyos, ang pangako ng Diyos, hindi totoo. Hallelujah. Amen. Giving, not getting is the way. Ang maganda, mabuild sa iyo yung giving, hindi yung getting. Giving. Hallelujah. O, meron ho kasing bata dito na purihin ng Panginoon. Ezra ang pangalan. Kuha po natin. Nag-ahay ho siya. Praise the Lord. So yun yung bagay na dapat nating maintindihan. Giving, not getting. Yung ikaw, ano kakanyanan mo? Kaya yung bata, di ba, nagbigay ng two fish and 5 loaves of bread. Hindi siya hesitant na ibigay sa Lord. Kasi naniniwala siya sa pangako ng Panginoon eh. Kaya nga kung di ka magiging asal bata, hallelujah, sa paniniwala, sa pagtatrust sa Panginoon, hindi ka kalugdan ng Panginoon eh. Hello? Kasi pag tumanda na, di ba? Maraming kinukonsider sa buhay. Baka hindi naman totoo yan. Baka hindi totoo yan. Laging ganun eh. Kaya yung humahakbang, amen, yung nagpuput into action, yun ang nakakaranas ng pagpapala.
Hallelujah. Yun nag-enjoy doon sa buhay na ganap at kasiyasiya. Pero yung iba, ayaw, di ba? Nananatili doon sa kanilang kalagayan. Puspos ng stress, puspos ng anxiety, puspos ng takot, puspos ng lahat ng kapuspusan meron sa daigdig. Hindi puspos ng Espiritu ng Diyos. Hello? Hello? Yung puspos ng Espiritu ng Diyos, matapang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen! Hallelujah! Walang kinakatakot yan. Kaya nga yung isang tinalakay natin last week, di ba? Brave in serving God. Bakit? May nagsiserve, hindi brave. Oh, amen? Kaya pag may testing, may pressure, tigil, ayaw, talikod, ayaw nang sumunod. Resign, quit. Oh, wala naman yan sa Bible eh. Saan mo natutunan yan? Hello? Sila na mga kinakasiya ng Espiritu ng Diyos ang sinasama ng Espiritu ng Diyos. Amen? Sila yung nakararanas ng himala ng Panginoon. Hallelujah. Sayang yung pananampalataya sa mo ginagamit. Amen? Sa tough times, lilitaw yung pananampalataya, yung quality of your faith sa mga tough times. Katulad ng panahon natin ngayon, certainty meron. Hallelujah. Yung faith, lalong kumikinang, lalong tumitibay. Amen? Lalong nabibuild, lalong nag-grow, lalong kang nagmamature sa panuntunan ng kaintindihan na nagaganap sa iyong buhay. Hallelujah. Alam mo, magtatagumpay tayo mga anak. Magtatagumpay tayo, church. Come on! Hallelujah. Kagaya nila Joshua at saka nila Caleb. Praise God. Amen. Hindi nakatingin doon sa problema. Kaya natin yan. We will swallow them up. Hallelujah. Amen. Amen po ba? Praise God. Praise God. Know how to sow. Know how to give. Sa NIV version, pag tinignan natin yung Luke 6:38, give and it will be given to you. O, pag ikaw nagkaloob, ibabalik ng Diyos eh. Hindi ka lugi. Ano sinasabi mo pag ikaw nagkaloob, wala ka? O, amen? Nadedenggoy ka ng kaaway eh. Amen? Pag ikaw nagkaloob, it will be given to you. A good measure, kung ano tinanim mo, yun ang anihin mo. Hallelujah. Amen? Maliit ang tinanim mo, maliit ang anihin mo. Malaki tinanim mo, malaki ang aanihin mo. Hello? Hindi pwedeng lolokohin mo ang Diyos, maliit ang tatanim, expecting ng malaki. Hindi ganon. You sow, you reap. Hallelujah. Sisimula ka sa maliit. Why? Ang pagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Kaya walang malaking narating kasi yung maliit, hindi mo ma-manage. Dapat ma-manage mo muna yung maliit para pag graduating ka ng Lord sa maliit, bibigyan ka kasunod ng malaki. Hello? Amen. Amen. Hallelujah. Give and it will be given to you. Good measure. Press down. Hindi yung parang bumili ka ng pandesal, pagkagat mo, hangin. Kala ko ang tambok nung tinapay, pagkagat mo. Amen? Hindi ganon. Sabi dito, good measure, press down, talagang pikpik. Pikpik, press down, shaken together. Talagang alog na alog, talagang walang space na mababakante, talagang lahat ng space pupuntahan ng blessing ng Lord. And running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Hallelujah. Kaya pag ikaw, sana'y sumunod, sana'y magkaloob, generous, grabe. Pagpalain ka ng Panginoon, higit sa iyong inaasahan. Hello? Ang mga naniniwala, sumagot ng hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Amen! 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 You are blessed for more. You are blessed for more. Huwag kang mabuhay ng hindi pinagpalang buhay. You are blessed for more. Hindi ka na mahirap. Amen? Pinagpalang buhay ka na meron. You are blessed for more. Amen? Amen. Know how to give. Know how to sow. Hallelujah. Deuteronomy chapter 8:18. Hallelujah. You shall remember the Lord your God,
For it is He who gives you the power to get wealth, that He may establish His covenant, which is swore to your fathers, as it is this day. Hallelujah. Ano sinasabi ni Moses, ng Panginoon kay Moses? You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power. Hallelujah. Sino nagbibigay ng power? Yung Diyos. Para raw yung tao may magamit to to get wealth sa buhay niya dito sa lupa. Hallelujah. And yet, hindi siya magbibigay ng honor sa Diyos. Hindi niya bibigyan ng honor ang Diyos sa kanyang mga possessions, sa kanyang mga, kung ano siya meron dito sa buhay sa lupa. Hindi siya magbibigay ng honor na sinasabi ni Solomon, na ating text na ginagamit. Hallelujah. Sinasabi ni Moses, hallelujah, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. Kaya ka magtatanim sa Kanya, siya rin kasi ang nagbibigay sa iyo ng lakas para makuha mo, hallelujah, yun nasa ng puso mo. Hallelujah. Amen? Alam ng Lord kasi at pangako niya yan, buhay na ganap at kasya ang dapat mong maranasan sa buhay dito sa lupa. Hindi pwedeng hindi mo yan maranasan. Amen! Amen! Remember! Alalahanin mo, the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. Nasaan yung binigyan ng trabaho? Nasaan yung mga nagninegosyo? Saan nila ginagamit yung kanilang mga possession, mga resources? Saan nila ginagamit? Kaya yung meron sila, kukunin. Amen? Why? Hindi katitiwala sa buhay nila dito sa lupa. Amen? Amen ba? Kaya ang pagkatiwalaan sa maliit, pagkatiwalaan sa malaki. Kaya kapag meron ka, di ba? Kaya nga, mag-start, di ba? Ang basic tawag dito, action natin dyan, o yung mga anak, o dahil wala pa naman talaga silang mga resources, wala pa naman talaga silang mga possession, di ba? Maliban doon sa binibigay mong baon, o di ba? Turuan mo sila. Turuan mo sila. Matutunan nila yung pagkakaloob sa Panginoon. Matutunan nila yung pagbibigay ng kanilang ikapu, isang araw, praise God, purihin ng Panginoon. Paunlarin ng Diyos yan. Amen? Amen? O ano tinuturo niyo sa mga anak niyo eh. Dapat ang ituro niyo sa pag-anak niyo yung pag-unlad sa buhay. Hallelujah. Hindi yung magkaroon ng problema sa buhay kung ano mga pinagtuturo niyo. Amen? Kung sino-sino mga pinaggagaya, pinagkokopya. Di ba? Ikaw mismo, magulang, gampanan mo ang tungkulin mo. Why? Kung mahal mo siya, ihahanda mo ngayon pa lang yung kanyang kinabukasan. At yung kanyang kinabukasan, may kinalaman saan? Sa kanyang pagtitiwala sa Diyos na iyong sinasampalatayanan. Amen? At sinusunod sa buhay mo dito sa lupa. Hello? Sila yung pagpapalain ng Diyos pagdating ng taktang panahon. Amen! Amen! Hallelujah! May tipan ka sa Diyos eh. Di lilimutin ng Lord yung kanyang tipan. But tinitignan ng Lord, paano ka nagpuput into action? Paano ka nagsasagawa? Paano mo minamanage yung resources na kung saan pinadadaloy niya sa iyo? Minamanage mo ba ng tama? Hallelujah! Pagka sumusweldo ka, di ba? Bago ka mag-budget, tanggalin mo na yung para sa Panginoon. 90% ka lang magbabudget. Yung 10%, hiwalay mo na. Hindi sa'yo yun eh. Hello? Hindi yung ibang tao, 10%. Wala. O kita mo buhay. Paulit-ulit na lumalagapa. Amen? Paulit-ulit na nasasaktan. Amen? Paulit-ulit na nabibigo. Why? Hindi marunong mag-sow. Hindi marunong mag-give. Amen. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are blessed for more. Hallelujah. Amen. Hindi usapan dito kasi mahirap ako eh. Noon. Pero ngayon, pinagpala ka na. Kaya kung pinagpala ka na, kikilos ka ng pinagpala. Huwag kang kikilos ng mahirap ka pa rin. Amen? Kailangan yung pinagpalang buhay na. Kasi why?
Pag sinulong mo ang pag-give at pagsuso, grabe, yung merong may darating sa iyo. Ano yun? Blessing for more. Hallelujah. Multiplication, addition, ang darating sa iyo. Yung mga ayaw sumuway, ano ang mangyayari? Di ba yung buhay na subtraction? Nagkakaroon ng division. Hello? Kasi bakit? Nasuway eh. Kaya nangyayari sa buhay, division, division, subtraction. Pero sa mga nasunod, addition. Ang matindi pa doon, multiplication. Hallelujah. Amen ba? Nakukuha po natin. O di ba yung segment na Family Feud? Hallelujah. Pag talo ka doon, round 1, 2, 3, indihan mo sa round 4. Bakit? Triple points. Amen. Kaya ako nanonood doon kasi pinipili ko yung mga, di ba, yung mga segment na kung saan tatawa ako. Hello. Kasi pinapractice ko yung buhay na masaya eh. Ayaw ko nang papanood ng mga drama. Ayan ako. Hello. Kasi mga pinapanood ko ito, di naman matotoo buhay nun. Hello. Yung hinahanga mo, maganda lang ang mukha, pero ang pangat ang buhay. Ba't ka naman nahangaan yan? Hello. Kaya lang, namimili rin naman ako, baka yung mga kasi, syempre, di ba? Merong mga nagpapatawa, malalaswa na yung mga sinasabi. No? Yung mga pang-wholesome. Yung magbabanding kayong mga pamilya. Tatawa kayo. Kaya kami, tatawa kami. Nila Esther, nila Sol. Tawanan kami. Tapos nahula rin kami. Oh. Sa 100 na survey, di ba? Uhula rin kayo, uhula. Sabi na, yun eh. Yun, kung ikaw ang sumali, tatay, panalo. No? Oo nga. Hello, amen? Ine-enjoy. Amen? Nakuha po natin. Para yung isip sumigla at makita yung bagay na pinagagawa ng Panginoon. Amen? Proverbs 11 verse 24. Ano binabanggit? Hallelujah. Give freely and become more wealthy. Oh, di ba? Maging mapagkaloob ka. Huwag ka maging madamot. Sabi mo nga sa katabi mo, madamot ka ba? Hallelujah. Amen. Alam mo yung madamot, ibang tumingin. Amen. Alam niyo yung tumingin yung madamot? Pasiring. Hello. Pero tingnan niyo yung mga general. Tingnan na si Ezra. Tingnan mo mukha. Amen. Paglaki nito, may humor to no? Turuan ko to mag-preach. Hallelujah. Amen. So, yun ang bagay na dapat nating makita. Amen. Yun ang bagay na dapat nating maunawaan. Give freely and become more wealthy. Pagka mapagkaloob ka, di ba, lalo kang pagpalain ng Diyos. Hello. Hello. Pag ikaw marunong magso, lalo kang pagpalain ng Panginoon. Hallelujah. But stingy, lose everything. Ano yung stingy? Di ba, hindi generous. Siyempre, opposite ng generous. Di ba? Ano yun? Madamot. Di ba? Pagka madamot yung tao, kahit yung meron siya, nawawala pa. Yung mahirap yung ganong klaseng buhay. Lagi ka naghahabol sa pagpapala. Maganda yung pagpapala, sinusundan ka. Tapos i-overtake ka pa. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Yung maganda yung overtake Kaya sabi doon sa, di ba, sa Malachi chapter 3, di ba, I will open the floodgates of heaven na walang enough room na paglalagyan ka ng pagpapala. Uncertainty. Walang uncertainty sa Panginoon. Pag gusto ka ng Lord na pagpapalain ka niya. Amen? Amen po ba? Mga naniniwala, sumigaw ng hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Amen! You are blessed for more. You are blessed for more. Value your giving to God as you are valuable in His sight. Di ba? Tama ba? Na ikaw ay valuable in the sight of God. Ikaw raw ay more than valuable doon sa mga birds in the air. Tama, no? Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6, if you found favor in God, give Him your first and best gift as way of your thanksgiving and honoring to Him. Di ba, pinagpapala ka niya Binibigyan ka niya ng buhay, lakas, anumang bagay na kailangan mo, di ba? Yung iba, ang daming mga prayer requests na granted, answered. Pero tingnan mo buhay.
Lagi lang ang lalabas na sa bibig, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh. Pero walang action. Hindi nagbibring ng good gifts to God. Hallelujah. Kaya nga sabi ni David, hindi ako magbibigay ng basta-basta sa Diyos. Ang ibibigay ko sa Diyos, yung pinakamainam. At hindi ako magbibigay sa Diyos na hindi ko pinagpagalan. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya naman si David, di ba? Ano po? Tinawag ng Lord, the man after God's own heart. Kasi yung values niya, antindi. Di ba? Ang binibigyan niya talaga ng pagpapahalaga sa buhay niya, ang Diyos. Bago siya nagsimula ng kanyang pagiging hari, pinabalik niya yung Ark of the Covenant. Na-share ko na yan, na-preach ko na yan. Di ba? Yung Ark of the Covenant ang pinahalagahan niya na hindi minsan, hindi pinahalagahan ni King Saul nung siya ay namahala. Kaya napahamak si Saul eh. Worldly yung panuntunan ng kanyang pangangasiwa, but not David. Yung panuntunan ng pangangasiwa ni David, godly. Hallelujah. Amen? Amen po ba? Amen. Praise God, praise God. Wag yung marami ka ng answered prayer, pero panailangan, thank you by words. Ang sinasabi mo sa Kanya, walang offering and giving gifts back to God. Di ka marunong mag-ikapo, di ka marunong magkaloob, di ka marunong mambless sa lingkod ng Diyos, di ba? Di ka kung ano man, na may kinalaman sa giving, sowing. Wala kang partisipasyon. Yung iyo-iyo. Biro mo, binigyan ka ng Panginoon. Wala ka namang kasanayan, binigyan ka ng Panginoon. Nilagyan ka ng titulo sa buhay mo. And yet, pag pinagdadamutan mo siya. Pangit yun eh. Hello? Hello? Isang araw, di ba, professionals na yung marami sa inyo. Yung iba, successful businessman na. Oh, ano dapat niyong gawin? Kaya ngayon nangangarap yung maman. Watch out. Hello? Yung young rich, young rich man, ruler, di ba? May ubod na ng yaman. Pero hindi niya kayang sundin ang pinagagawa ni Lord. Walang honoring to God. Hallelujah. Hello? Sabihin mo nga sa katabi mo, hello. Saan nyo ginagamit yung mga sasakyan nyo? Yung mga bahay nyo? Oh, di ba? Kaya yung iba, maintindihan na salita ng Panginoon, nag-donate ng lupa, nagbigay ng sasakyan. Why? The more they give, the more they receive. Based on their conviction. Hallelujah. Amen ba? Purihin ang Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi mo. Isang araw, mababago na kulay ng buhok niyan. Yung mga dating hindi naggatasan ng kilay, naku, pagka dumami, sabihin ko sa inyo, pag dumami pera niya, naku, pambihira. Mukhang Batman na yan. Amen. Hello, amen. May mili ka, Batman, Angry Bird. Hallelujah. Amen ako natin. Kaya yung example na may mga tinanggap mula sa Diyos, di ba? Pag binasa natin Acts chapter 5, si Ananias at saka si Sapphira. Wala naman sila before eh. Oh. But they prayed always to God kasama ng iglesia, kasama nila Pedro, nanalangin sa Panginoon. Pero tingnan nyo, no? Nung nabenta yung kanilang possession, nung nagkaroon sila, ayaw nila magkaloob ng tama. Dinaya nila Diyos. Tama? Hindi lang isa eh. Talagang magkasabwat yung mag-asawa. Ano nangyari? O, di ba? Nawala sila sa presensya ng Panginoon. Judgment yung dumating sa kanila. Why? They don't know how to give. They don't know how to sow. Hello? Ang dali namang mga ako pagka wala, hindi hawak. Hello? Hello? Brother Jerome, pag nagkaroon ako, bigyan kitang sasakyan. Nung ma-receive ko na, sabi ni Brother Jerome, hello, Pastor. Oh, bakit? Nakakalimutan ng pangako. Amen? Amen? Watch our word. Kasi ino-honor ng Lord ang lahat ng bagay. Dapat tayo ganun din. Ino-honor natin ang Panginoon. Kung ino-honor natin ang Diyos, i-honor natin yung lingkod ng Diyos. I-honor natin yung ministry ng Panginoon.
Kaya kung merong humahakbang doon sa hindi ordinaryong hakbang, di ba? Ipag-pray natin, ipagpasalamat natin sa Diyos. Huwag nating hilahing palabas. Huwag nating hilahing, di ba, pababa. Hayaan natin siya. No? Amen? Nagiging generous siya eh. Eh di, maganda. Di isang araw, manalangin tayo, maging ganun din tayo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Hallelujah. O di ba kaya yung know how to give token o small thing pero di ba nakapagbibigay ng ano yun nakapagbibigay ng parangal sa Panginoon. Hindi naman yung hindi naman yung kind eh. Ang ino-honor ni Lord doon ay yung way ng yung pagkakaloob at condition of your heart. Hallelujah. Kaya pag masaya ka nagkakaloob sa Panginoon, sa lingkod ng Diyos, sa gawain ng Panginoon, purihin ang Panginoon. Hallelujah. The Lord, kitang-kita. Amen. Kaya ibe-bless ka ng Panginoon. Hallelujah. Lagpas sa iyong inaasahan. There is no better demonstration of faith than a man planting seeds in the field. Di ba? Hello? Yung farmer, di ba? Hindi naman niya ina-anticipate ba nung farmer na mayroong kakain na doon sa mga tinanim niya, mayroong mga calamities. Hindi. Basta siya, tatanim siya. Magtatanim siya. Di siya titigil ng pagtatanim. Doon nadi-develop yung faith. The more you sow, the more you give. Amen? Pinapractice mo yung generosity. Hallelujah. Amen. Pag sanay ka na, sasaya puso mo, sasaya isip mo. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Pero yung mga hindi marunong mag-sow, hindi marunong mag-tanim, magkalaob, malungkot ang buhay niya. Tamang hinala lagi yan. Bakit naman yan? Di ba? Pagka tayo nagkaloob, si Pastor Ding ang uunlad lang. Bakit? Masama bang umulad si Pastor Ding? Mga kapatid, bigyan ko lang ito ng isang, hindi ko pinagtatanggol ang sarili ko. Pag tinagtatanggol ko, di ba, yung mga lingkod ng Diyos, hindi ho madali sa amin ang magpasya. May mga karir kami. Ako, skillful ako eh. O ako negosyante, sa tingin nyo, yung meron kayo, wala ako? Hello? Di ba? Pero sinupil ko yun eh. Hindi ko pinriority yun. Ang pinriority ko yung pinagagawa ni Lord. It is between me and God. Uulitin ko lang yung ilustrasyon. Nung ako yung nagpasya maglingkod sa Diyos, ano sabi ng mga tao malapit sa akin? Bio. Yun ang pamantayan. Pag ikaw ay gumawa ng kalooban ng Panginoon, bio. Pero yung mga hindi gumagawa ng kalooban ng Panginoon, hinahangaan. Baliktad eh. Hello? Kaya sabi ko sa Panginoon, patutunayan mo po. Na tama ang aking pagpapasya. Hindi mali ang pagpapasya ko na paglingkuran po kita. At wala akong regrets nung ako'y naglingkod. Hallelujah. I know one day, yung bagay na dapat na kumbaga yung journey ko before, alam ko naman pong ipagkakaloob mo rin yan sa akin. Hindi ka naman, di ba? Hindi ka naman yung employer na madaya. Hindi. Tama no? Walang unrighteousness ang God eh. Hindi siya nagpa-practice ng unrighteousness eh. Hindi rin nagpa-practice ang Diyos ng injustice. Hello? Pag nagsipag ka, tandaan mo to, pag nagsipag ka sa paglilingkod sa Diyos, sa tingin mo, hindi kanya pagpalain? Hello? Yan ang thinking ng maraming mga Kristiyano. Kakaunting ginagawa, ang laki ng ini-expect. Samantalang sa sekular, ang tindi ng ginagawa mo. Ayaw mo na kang matulog eh. Bakit? May hinahabol ka eh. Income, may hinahabol ka lahat, marami. Ayaw mo na matulog. Nagkaroon. Diba? Pero ang ginawa? Nag-exert more efforts. Bakit sa ministry? Hindi niya magawa. Tapos nag-expect siya ng malaki. Kailan mag-isip? Amen? There is no better demonstration of faith than a man planting seeds in a field. Magtanim ka ng malaki pag hindi umaani ka ng malaki. Hello? Magtanim ka. Magbigay ka ng malaki pag hindi umani ka rin ng malaki. Amen? Amen po ba? Why? Honoring sa Diyos yun eh.
Honoring sa Diyos yun eh. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kuha natin. Pangalawang bagay. Praise God. Natututo po ba tayo mga kapatid? The constant flow of blessing requires, pangalawa, ano po yung pangalawa? Storing treasure in heaven as foundation of life. So, walang foundation yung maraming mga tao. Why? Kasi hindi niya identified kung ano yung kanyang treasure sa buhay niya dito sa lupa. Akala niya yung treasure niya, yung mga bagay lamang meron dito sa lupa. O, di ba? Pero, pangalawang bagay na dapat nating maintindihan, the constant flow of blessing requires storing treasures in heaven as foundation of life. Hallelujah. Verse 19 ng 1 Timothy chapter 6, by doing this, they will be storing up their treasure as a good foundation for the future so that they may experience, ano raw? True life. Hallelujah. Pag ang tao marunong mag-store, amen, o mag-invest, hallelujah, sa gawain ng Panginoon, yun, na-identify niya yung genuine life, yung true life. Hallelujah. Meron siyang joy in serving the Lord. Hallelujah. Amen? Amen? Kaya nagpapatuloy siya. Why? Alam niya na yung kanyang ginagawa, nagbibigay ng papuri sa Panginoon. Hallelujah. Malakias chapter 3 verse 17. Malakay chapter 3 verse 17, ano nakalagay? They shall be mine, says the Lord of hosts, on the day that I make them jewels, and I will spare them as man snare his own son who serves him. O ano po yung binabanggit dito? Di ba? Sabi ni Malakay, ang sabi ng Panginoon sa Israel, you are my jewel. O, in other version, I-share ko na yun eh. In other version, yung jewel treasure. Di ba? In other version, ano raw? Apple of the eye ng Diyos. Yung mga taong sumusunod at gumagampan ng kanyang tungkulin dito sa lupa. Yung ginawa siyang treasure dito sa lupa. Why? Foundation of life yun eh. Pag kinilala mo ang Diyos, siya ang treasure mo sa iyong buhay dito sa lupa. Hello? Kung treasure mo siya, pahahalagahan mo siya eh. Pahahalagahan mo siya. Walang ibang mas mahalaga sa iyo maliban sa Kanya. Una, siya priority mo sa buhay mo. Kasi treasure mo siya. Ayaw mo mawala yung treasure mo. Ikamamatay mo kapag yung treasure nawala sa iyo. Hallelujah. Hello? Dapat yun ka. If you are valuable in the sight of God, ganun ka rin dapat sa Diyos. If we are treasure of Him, dapat siya rin ang treasure mo sa buhay mo dito sa lupa. Hello? Hello. Amen. Praise God. Matthew chapter 6, 19 to 20. Ano sinasabi diyan? Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth, rust, destroy, where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. Paanong nangyari yung pinagpala ka ng lubos, hindi ka supportive doon sa gawain ng Panginoon? O, yung mga nagkaroon ng trabaho, ayaw sumuporta sa gawain ng Diyos? Oh, hello? So, ibig sabihin, hindi ang Diyos ang treasure nila. Katulad sila nung mga, yung mga sampung ketongin. Amen? Ang pinagaling ng Panginoon, yung 10 ketongin. Yung siyam, nagwala na sa buhay. Hello? Kaya pala gusto nila ang Panginoon na makilala kasi merong personal vested interest. Ano yun? Makuha lang yung kagalingan. Pero yung buhay hindi ginawang treasure si Jesus. Why? Hindi sumunod sa Panginoong Jesus. Meron lang isa na sumunod. Yung siyam, ayaw sumunod. Sino treasure mo sa buhay mo? Saan mo nilalagay ang investment mo? Amen? Yung iba, di ba? Hindi naman alam na alam, punta doon sa mga, di ba, sa lahat ng mga uri ng mga businesses. Sumusugal, malaking halaga ginagamit. Bakit? Gustong yumaman. Hello? Hello? Kaya lahat ng mga opportunities doon, talagang nagpapagal, at ng seminar, lahat ng bagay. Nag-i-invest. Isang araw, plop.
Bakit sa Diyos hindi natin magawa? Hello? Ba't hindi tayo mag-invest sa Panginoon? Sa Diyos walang talo. Hello? Hindi ka matatalo sa Diyos. Ba't sumusugal yung tao doon sa buhay niya dito sa lupa? Pero sa Diyos, hindi nagtitiwala. Kung sino-sino yung pinagtitiwalaan, di naman kilalang kilala. Hello? Di ba? Dapat ang pagtiwalaan natin, Diyos. For where your treasure is, verse 21, hallelujah, there your heart will be also. Kung si Jesus ang treasure mo, yung puso mo na kay Jesus. Hello? Ang tibok ng puso mo, ang Panginoong Jesus. Make God your treasure by showing that you really love Him with all your heart, with all your soul, with all your strength. Loving God with all our heart, with all our soul, with all our strength is not simply saying, amen, and reciting, Lord, I love you with all my heart, with all my soul, with all my strength. Amen? Yung pagsasabi ng, Lord, I love you with all my heart, with all my soul, with all my strength, dapat may kalakip na action. Hallelujah. Yung resources mo, saan mo ginagamit? Strength yun eh. Strength yun. Ano ang values ng buhay mo? Heart yun eh. Amen? Yung mindset mo. Mind yun eh. Paano mo pinahahalagahan? Ano yun nasa isip mo? Umunlad din yung buhay mo o maging bahagi ka ng paglago, hallelujah, ng gawain ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng with all your heart, with all your soul, with all your strength. And yung teaching ng Panginoon, hindi pwedeng hindi to marinig ng iba because I love Him. So if I love Him, I love others as well. May passion ako sa kanila. Hindi lang ang sarili ko ang pahahalagahan ko. Hindi lang yung kami, kundi yung laging nakararami. Hello? Hello? Yun ang essence ng I love you with all my heart, with all my soul, with all my strength. Hallelujah. The parable of the talents in Matthew chapter 25, Luke chapter 19. Hallelujah. Amen. Binigyan ng 5, binigyan ng 2, binigyan ng 1. Tama, no? Yung nagmamahal sa Panginoon, tumubo, 5. Why? Kasi ginawa nilang treasure ang Diyos. Yung mayroong talentong 2, ginawa niyang treasure ang Diyos. Tumubo. Pero tingnan niyo yung isa. Hindi niya ginawan treasure ang Diyos. Yung nasa kanya, kinuha pa, ibinigay doon sa meron. Kaya nananatili maraming Kristiyano doon saan? Sadlak ng buhay eh. Nananatili doon sa kanilang mga kalalagayang hindi maayos, maganda. Why? Hindi ginagawang treasure ang Diyos. Walang foundation yung kanilang buhay. Hello. Hello. Amen. Developing and establishing a wise man living with a purpose. Hallelujah. Promoting a meaningful uses of life with clear and right perspective. Yun ang ibig sabihin na ginawa mong treasure ang Diyos. Hallelujah. The foundation of your life here on earth. Hallelujah. Yung buhay na mayroong clear and right perspective, full of hope and courage, enduring to be a channel of God's blessing in this end-time generation, identifying that we are the only His steward, and the owner of everything is none other than God. Steward lang tayo, ang owner, walang iba kundi ang Diyos. What we achieve, what we possess, ay nagmula lahat sa Diyos. Amen? Pag ganon ang way of thinking natin, mga kapatid, ibig sabihin, hallelujah, you know and learn na na nag-store ka ng treasure in heaven as foundation of your life here on earth. Why? Pag nag-store ka ng kayamanan sa langit, walang tanga, hello, walang rust, walang magnanakaw. Amen? Tutubo, uunlad. Yung blessing for more, mararanasan mo sa iyong buhay. Hallelujah. Nakukuha po natin? Hallelujah. Greatness is not a destination you reach. Di ba? But a journey you travel. Your greatness is not in your success, but in how you endured the process. In conclusion,
Jesus Christ is our great mentor and teacher. Amen. Ako hindi ko sinasabi, nilagyan ko ng title ang sarili ko na head pastor. Kasi ang head pastor, none other than si Jesus ng church. Amen? Siya yung chief shepherd, pastor. Hallelujah. Who is able to To navigate yung buhay mo, buhay ko, to our destination. Always remember, hallelujah, lagi niya nire-remind tayo that we are all blessed for more. Hello? Dadalhin tayo ng Panginoong Hesus hanggang sa marating natin ang ating destination. At lagi niyang pinapaalala sa atin, I am called you, to be blessed for more. Amen. Amen. Sino naniniwala dito na siya ay pinagpala ng Diyos? At pagpapalain pa ng Panginoon. At pagpapalain pa ng Diyos. Amen. Kung naniniwala ka, tumayo ka na mabilis. Hallelujah. Praise God. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Maganap po sa buhay ko yung pangako mo. Amen. Dapat ganun ang prayer natin. Maganap sa buhay ko, pangako mo. Praise God. Bago tayo mag-partake ng communion, kasama natin yung mga nasa live streaming. Dumulog tayo sa Lord. Magpatuloy tayo magpakumbaba kung may mga bagay tayong inignore, hindi sinunod sa kalooban niya. This is the moment na tayo pong lahat ay lumapit sa Kanya. Humingi ng tawad sa anumang pagkukulang, pagkakasala natin na gawa sa Kanya. Hallelujah. Sumunod kayo sa maikling panalangin, sabihin natin, Panginoon, sa oras pong ito, lumalapit po ako sa iyo. Humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Paulit-ulit, hindi sinasadya, inihihingi ko po ng tawad. Sa oras pong ito, linisin mo po ako sa lahat ng karumihan, dulot at gawa ng kasalanan sa aking buhay. Lord, itala mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sumasampalataya ako sa iyo, Panginoong Hesus, na ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking tagapagligtas, ikaw, Panginoon, ang aking Panginoon. Panalangin ko po ito na may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Lord, bless all of these elements as a symbol of your body and your blood. Maging pagpapala to sa lahat ng mga magpapartake. Let your name be glorified upon our lives. In Jesus' name. Sige po, pwede na tayong kumuha ng saro tsaka ng tinapay. Ganon din sa lahat ng mga nasa live streaming. Prepare your communion elements. Puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong This is now the moment na tayo po ay magbulay-bulay sa kabutihan ng Diyos na kung saan ginagawa po sa buhay po natin on our daily living. Give Him thanks. Sige po. Pasalamatan natin ang Lord. ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay tilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam. Mga lahat po ay meron ng tinapay at ng saro. Taas po natin yung ating mga tinapay. Kasama po natin yung mga kapatid sa live streaming. Taas po natin yung tinapay.
bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa tinapay na ito na pagsasaluhan po namin. Simbolo ng iyong katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat sa sakripisyo ginawa mo po sa amin para kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagpapasalamat din namin na dahil sa mga sugat at mga latay na tinamo mo, kami ngayon ay may karamdamang matatanggap mula, ay may kagalingan mula sa karamdaman naming mga mararanasan. Salamat po, Ama. Panalangin namin ito sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. For I received from the Lord, which is I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Kanin po natin ang tinapay. Taas po natin yung sarong. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa great juice na ito na sumisimbolo sa iyong dugo na bayubay o tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, dahil ito po ang naglilinis sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat po ng aming mga karumihan. Maraming salamat po, Panginoon. Tinatawad mo na po kami at nilinis. Salamat po ng marami. In Jesus' mighty name. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Inumin po natin ang saro. Kakaroon po tayo ng prayer of declaration. Hallelujah. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Taas po natin yung ating mga kamay. Sabihin ko, I declare. Kayo po ay magre-respond ng I receive. Hallelujah. I declare your full physical blessings. I receive it. I declare your full material blessings. I receive it. I declare your full financial blessings. I receive it. I declare your full emotional blessings. I receive it. I declare your full spiritual blessings. I receive In the name of the Father, and of the Son, and of the mighty Holy Spirit. Amen. Amen. God bless us all. To God be all the glory.